Good morning everyone. I'm back here sa bus. Try kong hindi ko ito try. Electrical ako ngayon. Bumili ako ng dalawang um, power inlet. Ito, yan. Binili ko sa Amazon. Dalawa yung binili ko kasi dalawa yung sub panel, dalawang generator. So, kailangan ko ng dalawang 30 amp na power inlet. Ilalagay ko yan sa gilid ng bus. Diyan. Yan, may dalawang butas na ako. Diyan. Pero lalakayan ko pa yan. Bumili ako ng ng hole saw na kailangan ko ng 2 and 7/8 inches na hole saw. Yan. Tapos ibubutas ko yan. Ilalagay ko to. Tapos yung wire, bumili din ako ng wire. Yan. 10 gauge wire na may kailangan ko lang ng tatlong wires, yung red o yung black, yung white, and then yung ground. Yung red hindi ko nagagamitin, wala akong makitang 10.3 na wire. 10.4 yung nabili kong wire. So yan, this one is rated for underground, wala akong makitang hindi pang underground. So yun na rin lang yung binili kong wire, which is a lot better. Medyo mas matigas siya, mas mahirap siguro i-maneuver sa loob, but I'll try to make it work. And siguro may susobra din akong wires dyan kasi I only need like couple of feet na wire para sa power inlet, pero pwede na yan. Medyo mahal, like $10 per meter yung wire na yan. There you go guys, nakabutas na ako ng isang layer. Kailangan ko pang bumalik sa Princess Auto dun sa hardware para bumili nitong arbor na to. Yung nabili kong hole saw walang kasamang arbor. Mahal din yung arbor na yan, parang almost $20 tong arbor. Trinay kong gamitin yung ibang arbor na yung luma kong arbor. Ito yan, yan yung hole saw kit ko, may kasamang dalawang arbor yan. Ito yung asan yung isa, ito yung isang arbor na hindi gumana dito sa hole saw na to. Tapos trinay kong gamitin yung luma kong hole saw. Ito, nahirapan siyang butasin yung bakal, yung gilid ng bakal. Pero yan, nung nabili ko yung hole saw, wala pang isang minuto nabutas ko tong gilid ng bus. May isa pang bakal sa loob yan, may isa pang layer ng bakal sa loob, bubutasin ko rin, and may dalawang layer pa dito. So update ko kayo mamaya. There we go. Unfortunately, pagbutas ko ng isang layer dito, yung outside layer, may natamaan akong structural metal framing sa loob. So plan B, I'll make another one here. Ayan, nagbutas na ako, pero hindi ko alam kung ba't ang taas ng isang butas ko, pero I think that will work. Medyo mas mataas lang siya dito sa unang outlet. So ayan, bubutasin ko to. Hopefully wala nang framing dyan sa loob. Kinapa ko naman dito, mukhang wala siyang framings dyan. So yeah, update later. And there you go guys, nabutas ko na yung pangalawang butas na kailangan ko. So ito, hindi natin kailangan to. So ito, tsaka ito lang. Then sorry about the ingay. So itong butas na nasa gitna, tatapang ko na lang siguro ng something like that na reflector. And then ngayon, lalagay natin to dito. But before that, I will lagay ko muna yung wire, yung 10.3 wire dito na pupunta dun sa sub panel natin sa loob. And then same thing with the other one here. Yan guys, nakabit ko na yung wire sa power inlet. Ilalagay ko na siya dyan sa butas, i-screw ko na siya. Yung una, nagawa ko na yan kanina. Bali, pangalawa na tong pinapakita ko sa inyo ngayon. And lalagyan ko rin ng konting caulk silicone for windows and door frames. Pero sabi naman, interior and exteriors and good for 40 years.
para hindi papasok yung tubig dun sa loob. Although may rubber gasket na siya dito, dagdag pa konting tulong lang sa pagsisil. Yan. Yan, nalagay ko na yung dalawang power inlet. Yan yung isa. Ito yung pangalawa. Itong butas na to, tatakpan na lang natin yan. Explain ko lang kung para saan itong mga power inlets na to. Yeah, so this is a gaming bus, diba? So, for you to have power sa mga TV, sa gaming console, you have to have power or kuryente. And yung kuryente ng gaming bus manggagaling sa generator. It's either sa generator or sa shore power. Shore power meaning sa building. Yeah, pag nirentahan tong bus na to dito lang sa lugar na to, nakasaksak siya, or pag hindi siya ginagamit, lagi siyang nakasaksak doon sa shore power sa building na yun. Pag nirentahan sa bahay ng customer, it will utilize the power from the generator. Usually yung generator ilalagay ko lang doon sa ilalim. And kaya dalawa yung ginawa ko para medyo maliit lang yung generator na bubuhatin na kung sino mang magbubuhat. It's either ako or kung may ma-hire ako magda-drive nito or mag-ooperate ng bus, kaya nilang buhatin yung dalawang 30 amp na generator. Actually, it's a 4,000 watt generator na magpa-power sa mga TV. Yan, tsaka dalawa rin yung sub panel as I explained before sa mga previous videos. Yan, dalawang 100 watts, dalawang 100 amps yan, pero 30 amps lang ang gagawin ko dyan kasi 30 amps lang ang generator and ang shore power.